Praise the Lord, everyone. Papakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At masasabi po natin, mga kapatid, ang umiiral, mga kapatid, ay ang tinatawag na human fear, mga kapatid. Pagkatakot bilang tao, mga kapatid. At masasabi ko, mga kapatid, even Christians nowadays, mga kapatid, ay hindi rin maiwasan, mga kapatid, na tayo po ay matakot. Tama po ba? Kahit Kristiyano ka na, mga kapatid, kahit may Diyos ka na sa buhay, kapag narinig mo ang balita, mga kapatid, signal number 5, mga kapatid, hindi ka mamatakot yan, mga kapatid. Yung iba, mga kapatid, sa ibang lugar ay nagpaling-paling na. Kailangan ko na bumili ng isang kapang bigas. Baka kami ba, bibili na ako ng mga dilata. Praise the Lord, everyone. Ihanda ko na ang aking pamilya. Baka bumahan ng isang linggo. Dahil nung nakaraan, mga kapatid, ay talagang yung bagyo ay 3 araw, 4 na araw pa, mga kapatid. Hindi natin alam kung ngayon, mga kapatid, yung bagyong Pipito, kung kailan tatagal. Pero sana ay huwag na siyang magtagal, mga kapatid. Amen. Praise the Lord, everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil kung magtatagal, mga kapatid, maging ang pananampalataya ng mga Kristiyano, mga kapatid. Amen. Parang nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, mga kapatid. Tayo po ay natatakot. Tayo po ay nangangamba. Pag na naman, pag bumahan na naman, mga kapatid, apektado ang ating pamilya, mga kapatid. Apektado ang trabaho. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Apektado ang trabaho, hindi tayo makapagtrabaho. Kaya no, kakain natin, mga kapatid. Di ba? Praise the Lord. Buti sila, mga kapatid. May pangbili, mga kapatid, isang kapang bigas. Buti sa rice mill, maraming bigas, mga kapatid. Bumahaman, mga kapatid, ng isang buwan. Wala silang problema sa bigas. Diba? Sa atin, mga kapatid, pag bumahan ng isang linggo, mga kapatid, buti sana kung laging nandyan si Kapitan at si Mayor, mga kapatid, at dadalan tayo, mga kapatid. O, ito, mayuda. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa mga leader, mga kapatid, na may concern, mga kapatid, sa kanyang residente, mga kapatid, sa kanyang mga nasasakupan. Amen. Pag naabutan ka, mga kapatid, ng ayuda, abay, blessing na yan ng Panginoon. Nabigyan ka ng 5 kilong bigas, 10 kilong bigas, mga kapatid, hindi mo na hahanapin pa, mga kapatid. Hindi mo na bubunutin sa bulsa mo, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ginamit sila ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Pero naniniwala tayo, mga kapatid, na sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, ay marami po mga tao, mga kapatid. Amen. Hindi lang sa natatakot, mga kapatid. Nababalisa sila, mga kapatid. Nagwo-worry sila. Tama po ba? Praise the Lord. Pero doon sa ating pong binasa, mga kapatid, na lagi po natin ginagamit ang chapter na ito, mga kapatid, ang book na ito, siguro, mga kapatid, para doon sa mga unbeliever, para doon sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, na nagre-reject, mga kapatid, sa Panginoon. Di ba? Sabi siya, praise the Lord. Praise the Lord. No, yung mga taong tumatanggi, mga kapatid, sa tinatawag na kaligtasan, mga kapatid. No? Binabaliwala, mga kapatid, yung mga salita ng ating Panginoon. Amen. Binabaliwala yung saway ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Pero say, praise the Lord. Praise the Lord. Na may mga tao nagbabaliwala, mga kapatid, sa utos ng Diyos. May mga tao nagbabaliwala sa saway ng Diyos. May mga tao nagbabaliwala, mga kapatid, sa kaligtasan na iniaalok ng Panginoon, mga kapatid. Tama po ba? Amen. Pero ang sabi, mga kapatid, wala pong makaliligtas, mga kapatid, kapag ikaw ay nagbaliwala, mga kapatid. Amen. Kapag pinaliwala mo, mga kapatid, ang mga salita ng ating Panginoon, time will come, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sabi ng salita ng ating Panginoon,
at your calamity, mga kapatid. Ako naman ay tatawa sa panahon ng iyong kalamidad, mga kapatid. At tinutukoy po dito, mga kapatid, yung mga nagbabaliwala. Yung mga taong nagre-reject sa Panginoon. Yung mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon. Di ba? Amen. Masarap naman maglingkod sa Panginoon. Amen. Di ba? Yes. Masaya nga tayo, mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoon Amen. sa buhay natin, di ba? Nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng personal Savior, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng kagalangan simula nung tanggapin natin ang ating Panginoon. Dumaloy, mga kapatid, ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Pinasagana ng Diyos, mga kapatid, ang ating pong mga buhay. Amen. Kung kaya, mga kapatid, hindi po tayo nagsisisi. Hallelujah, na tinanggap natin ang Panginoon. Tinanggap natin ang salita ng Diyos. Tinanggap natin ang kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. At hanggang sa ngayon, tayo po ay patuloy na nagtitiwala at umaasa sa ating Panginoon. Pagkawan natin ang ating Panginoon. Dahil pagdating ng panahon, mga kapatid, kawawa ang mga taong nagbaliwala, mga kapatid. Amen. Kawawa, mga kapatid, ang mga taong nag-reject sa ating pong Panginoon, mga kapatid. No? Ang sabi ng Biblia, I will laugh at your calamity, and I will mock when your fear cometh, mga kapatid. So darating yung takot, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ako'y manunuya, mga kapatid. Amen. Verse 27, mga kapatid, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. Praise the Lord, binabagyo na tayo, mga kapatid. Praise God. Napapa-praise God pa tayo. Binabagyo na tayo, mga kapatid, pero nandito pa rin tayo sa church, mga kapatid. Di ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Dahil naniniwala tayo, mga kapatid, na pwedeng iliis ng Diyos, mga kapatid, at hindi tayo tamaan, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Pwede tayo iligtas ng Panginoon. Bilang mga nagtitiwala sa ating Panginoon, lulukuban tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon at ililigtas tayo sa kalamidad. Hallelujah! Na ating pong kasalukuyan na mga kapatid na magyayari at magaganap sa ating pong mga buhay. Palakpakan natin ang ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung magkagayo, sabi mga kapatid, tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sasagot. Ito Lord. Pag tumawag sila, mga kapatid, parang sa time ni Noah, mga kapatid. Ano? Binahagi ko sa inyo ang mga salita ng Panginoon. Winarningan ko kayo. Pinaalalahanan ko kayo. No? Na mayroong baha na darating, pero hindi kayo nakinig. Nagbaliwala kayo. Diba? Pinaalalahanan ko kayo na lilipulin ng Panginoon ang mundo sa pagitan ng tubig. Pero nung ginawa nyo, tinawanan nyo lang ako. Diba? Nagbaliwala kayo. Ang inisip nyo ba, nasisiraan ako. Diba? Amen. Sabi siya, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So, ano nangyari, mga kapatid? Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung gayon tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanganapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, mga kapatid. So, ano nangyari, mga kapatid? Tumatawag sila. Noah, huli na, mga kapatid, nung magbuksan ng Panginoon, mga kapatid, yung mga fountains, mga kapatid. Nung buksan ng Panginoon, yung mga bukal sa ilalim ng lupa, mga kapatid. O sa ilalim ng dagat, mga kapatid. Praise the Lord. Naglabasan, mga kapatid, yung mga tubig. Hanggang sa lumaki ang tubig, mga kapatid. Amen. Tumaas ang tubig, mga kapatid, lampasan, mga kapatid, hanggang yung mga bahay. Lumalim, mga kapatid. Anong lalim, mga kapatid, ng tubig? Assignment. Nabundok na eh. Nasa
assignment, mga kapatid, hindi natin naaral kung gaano ba kataas yung tubig, mga kapatid. Tama ko ba? Hindi natin naaral, no? Pero mataas na bundok. Yes. Amen. Pero hindi natin nalaman, mga kapatid, kung ilang feet. Oh, yun. Amen. Tama ko ba? Tama. Ngayon, search natin, mga kapatid, kung ilang feet. Amen. So, nangyari, mga kapatid, nung dumating yung mga, tsaka sila ngayon natawag, mga kapatid, Noah, Noah, help! No? It's too late. Praise the Lord! Nung yung kanilang barko, mga kapatid, ay inabot na ng tubig, mga kapatid. At ito po ay sumadsad na sa tubig, mga kapatid. Praise the Lord, everyone. Ang mga tao, mga kapatid, ay humihingi ng tulong. Naglalangoy na sila sa tubig. Noah, Noah, pagbuksan mo kami. Wala na. Amen, wala na. Huli na, mga kapatid. Panginoon na nagsara ng Praise the Lord. Wala na. Nagsara na, mga kapatid. At hindi si Noah ang nagsara. Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos ang nagsara, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Habang bukas pa, mga kapatid, habang may salita ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag nating baliwalain. Amen. Huwag nating i-reject, mga kapatid, ang panawagan ng Diyos, ang pagtawag ng Diyos sa atin, mga kapatid. Huwag nating, amen, i-despise, mga kapatid. Huwag nating hamakin, amen, yung review, mga kapatid, yung pagtuturo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Malaya nating tanggapin, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. And then, nakagalak sa kanilang... Nawala. Ang sabi doon, mga kapatid, sa 20, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman. For that they hated knowledge, mga kapatid. No? Inamuhian nila, mga kapatid, yung tinatawag na kaalaman, and did not choose the fear of the Lord, mga kapatid. Hindi nila pinili, mga kapatid, yung pagkatakot sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. At ang sabi po, mga kapatid, ng Proverbs chapter 9, verse 10, mga kapatid, hindi ko nagkakamali, mga kapatid. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. No? Ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. Amen. Eh, ang nangyari, mga kapatid, they hated knowledge. Ang Biblia nagtuturo din, mga kapatid, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, mga kapatid. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, pasimula ng karunungan, mga kapatid. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung meron kang takot sa Panginoon, mga kapatid, meron kang karunungan, meron kang kaalaman, mga kapatid, ikaw yung masasabi po natin, mga kapatid, tao marunong, tao matalino, mga kapatid, dahil ikaw ay marunong matakot, mga kapatid, sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi rin, mga kapatid, they hated knowledge, mga kapatid. Inamuhian nila, mga kapatid, ng kaalaman, and did not choose the fear of the Lord, mga kapatid. Hindi nila pinili ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay may pagkatakot sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Dahil sabing ng Biblia, mga kapatid, yung pagkatakot sa tao, mga kapatid, nagdadala ng silo. Pag ang pagkatakot mo ay pagkatakot sa tao, mga kapatid, masisilo ka, mga kapatid. Mahulog ka sa bitag, mga kapatid. Pero kung yung takot na nasa iyo, mga kapatid, ay pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, magandang takot yan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Dahil kung ang pagkatakot lang, mga kapatid, ay human, sabi ko kanina, mga kapatid, pagkatakot sa tao, mga kapatid. No? Meron kasi yung ganun, mga kapatid. Naglilingkod ka dahil takot ka sa tao. Yan. Nagsisimba ka, mga kapatid, dahil takot ka kay pastor. Yan. Mahirap yun, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Huwag ganun, mga kapatid.
dito kay Pastor. Ano? Wala naman. Mabait si Pastor. Harmless. Praise God. Ha? Takot sa asawa. Yun ang mabigat. Pagkatakot sa tao. Amen. Miyembro ng takusa. Yung yakusa, naging takusa. Ano yung takusa? Takot sa asawa. Amen. Pag sinabi ni Commander, wala akong magawa. Sabi ni Commander. Amen. Don't say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Amen. Meron ba ganon? Takot kayo Commander. Wala naman dito, no? Depende. Ha? Depende. Depende. Saan kaya takot, Brother Tino? Sa machine gun o ano? Punta naman tayo sa machine gun. Kasi wala, hindi na makapasok si, hindi na makapasok si brother dahil talagang pag minasing gun, mga kapatid. Wala nang magawa, mga kapatid. Hindi na makasingit. Hindi na makapasok, mga kapatid. Hindi na no? Hindi na maka-high pitch, mga kapatid, dahil talagang, ano na eh, high na yung ano eh, masing gun. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, pagkatakot sa tao, pagkatakot sa Panginoon, mga kapatid. So, pag sa tao lang tayo matakot, mga kapatid, ay pwede tayong mahulog sa bitag, mga kapatid. Pwede tayong, no? Nawa ay hindi tayo sa tao lang natatakot, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, ang umiiral ay yung tinatawag na pagkatakot sa Panginoon, mga kapatid. Kasi alam niyo, pag yung pagkatakot sa Panginoon, mga kapatid, yung nasa atin, eh kahit saan ka mapadpad, mga kapatid. No, takot kang gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Takot kang gumawa ng kasamaan. Eh kasi alam mo na may Diyos, mga kapatid, na nakatingin. Ano? Kasi yung pagkatakot sa tao, mga kapatid, kung takot lang kayo, mga kapatid, sa tao, hindi siya nakatingin. No? Pwede kang mag-sideline, mga kapatid. No? Sa tao lang eh. Di ba? Sa tao lang takot, mga kapatid. Wala naman si brother eh. Makapunta doon sa malayo-layo. Hindi ako kita. Amen? Sure say amen? Pagkatakot sa tao, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, ang lahat ng bagay na ating kong ginagawa, mga kapatid, wala po tayong pwedeng may tago, mga kapatid, sa ating Panginoon, mga kapatid. Lahat po tayo ay transparent sa harapan ng ating Panginoon. Ikaw man ay gumagawa ng mabuti, ikaw man ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, alam yan ng Panginoon. Kung ikaw ay gumagawa ng masama, mga kapatid, alam yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Mahahayag po yan, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At ramdam po yan, mga kapatid. Nararamdaman po yan, mga kapatid. Pag ikaw ay mayroong maling ginagawa, mga kapatid, pwede pong maramdaman yan, mga kapatid. Di ba? Ang sabi ng, pag may sakit, mga kapatid, ang katawan, ha? Ano sabi? Ramdam ng Sakit ng kalingkingan. sakit ng kalingkingan. Sorry, baliktad. Ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng yung katawan. So tayo, mga kapatid, ay nasa isang katawan. Pag may sakit ang isa, mga kapatid, ramdam po yan, mga kapatid. Pag may ginagawa hindi maganda, mga kapatid, ramdam po yan, mga kapatid. Di ba? Ramdam po yan, mga kapatid. Nararamdaman po natin yan, mga kapatid. Praise the Lord. Kung dito pa lang, mga kapatid, ramdam na natin, mga kapatid, dahil binigyan tayo ng Panginoon ng spirit of discernment, mga kapatid. Di ba? Kasama yan, mga kapatid, sa tinatawag na fruits, mga kapatid, or
Gifts, di ba? Yeah. Gifts of the Spirit, mga kapatid. 9 gifts of the Spirit. Word of wisdom. Word of knowledge, di ba? Yung discernment, mga kapatid, kasama rin po yun, mga kapatid. Amen. Word of faith. Gift of healing. Tama? Yung kaloob ng pagpapagaling, hindi yung hiling ng hiling. Pahingin nga nito. Brad, pahingin nga nito. Hiling ng hiling. Baka pwede mo akong bigyan na. May gift of healing si sister. May hiling humiling. Ha? Gift of healing. Healing. Healing ng hiling. Amen. Sabi si amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Request ng request. Amen. Wala namang ganun dito. No? Gift of healing, mga kapatid. Pag nilayan sa mga kapatid yung iyong kamay, mga kapatid, sa may karamdaman. Amen. Yung may sakit ay nakaka-recover, mga kapatid. Yun yung gift of healing. Sana nga magkaroon tayo ng ganung mga kapatid na kaloob. Amen. Sa ating lokal na iglesia, mga kapatid. At kung malaman natin na mayroong gift of healing, laging nakaprant yan, mga kapatid. Sama natin si brother, may gift of healing. Puntahan natin yung may sakit. Sama natin, pag nag-pray yan, instant may gagaling, mga kapatid. Di ba? Ang ganda nung ganun, mga kapatid, na pag may gift of healing sa local church, mga kapatid. Amen. May sakit yung kapatiran. Sama natin si brother, may gift of healing yan. Amen. So say amen. Amen. Naalala ko, mga kapatid, si brother Carlinda, mga kapatid, may gift of healing. Yung tatay ni brother Eric, mga kapatid. Yung panahon, nung namumuhay pa, mga kapatid. Pag nag-pray sa mga may karamdaman, mga kapatid, ay gumagaling. Nakakagawa, mga kapatid. How I wish, mga kapatid, sana magkaroon din sa atin sa lugar nito, mga kapatid. Pero may mga time na may pinagaling na ang Panginoon, mga kapatid, sa ating po mga paghayo, sa ating pananalangin, mga kapatid, sa mga may sakit, di ba? May mga nakarecover, mga kapatid. So, ibig sabihin, nag-ooperate, mga kapatid, yung gift of healing. Tama po ba? Pakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At meron ding mga may cancer na gumaling, ninagaling ang ating Panginoon. May mga nakarecover na ilan, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, na may ganong case na ginamit tayo ng Panginoon. Amen. Sa ganong bagay, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating pupurihin ng Diyos, mga kapatid. So sabi niya, mga kapatid, choose the fear of the Lord, mga kapatid. No? Piliin natin, mga kapatid, yung magkaroon tayo ng takot sa Panginoon talaga. Amen. Na kahit saan ka mapadpad, mga kapatid, kahit saan ka dali ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Takot ka, mga kapatid, na gumawa ng kasamaan, mga kapatid. Takot ka na gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Dahil yung takot mo ay hindi sa tao, mga kapatid. Yung takot mo ay hindi kay pastor, mga kapatid, kay brother at kay sister. Yung takot mo, mga kapatid, ay nagmumula sa ating pong dakilang Panginoon. Kapag pinili mo ang takot na nagmumula sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kahit walang sumusubaybay sa iyo, kahit walang gasinong gumagabay sa iyo, mga kapatid, pero ang Diyos ay gumagabay sa iyo. Ang Diyos ay sumasama sa iyo. Ang Diyos, mga kapatid, ay iniingatan ka. Inilalayo ka sa anumang kapamakan. Inilalayo ka sa anumang kasalanan. Palakpakan natin ang ating pong kanilang Diyos, mga kapatid. Praise God. So, choose the fear of the Lord, mga kapatid. Yan ang tamang piliin natin, mga kapatid. Sa buhay natin, mga kapatid. At sabi nga, mga kapatid, pag hinayaan natin, mga kapatid, no? Sabi ng verse 30, mga kapatid, ayaw sila ng aking payo, kaya kanilang inamak ang buo kong pagsaway, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, mga kapatid, no? At mabubusog sa kanilang sariling mga kagagawan, mga kapatid.
Praise the Lord. Parang dahil nagbaliwala ka, di, bahala ka. Amen. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Amen. Dahil sabi nga, mga kapatid tayo, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Amen. No? Pero sinisigap natin mga kapatid na magpatuloy sa Panginoon. Sinisigap natin na yung mga kapatiran ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga hindi nagsisimba mga kapatid, mabisita natin, mapagawa natin mga kapatid. Praise the Lord. Pero kung wala na tayong magawa mga kapatid, hinahayaan natin. Di ba? Wala na tayong magawa. Pero ang sabi nga mga kapatid, hindi na tayo nagkulang. Ginawa natin yung part natin para sila'y bisitahin, para i-encourage mga kapatid. Na sila'y bumalik sa Panginoon, na sila'y patuloy na maglingkod sa Diyos mga kapatid. Pero kung sila'y magbaliwala mga kapatid, at baliwalain na nila yung iyong advice mga kapatid, baliwalain na nila yung sabihin natin, pag-encourage mo sa kanila mga kapatid, wala tayong magagawa sa kanila. Amen po ba? Hindi ang Diyos ang umayaw. Tao ang umayaw mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay pagdating sa tinatawag na buhay na walang hanggan, mga kapatid, tayo yung pumipili, mga kapatid. Tayo tao pumipili, mga kapatid. Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, di ba? Pinipili mo yun, mga kapatid. Araw-araw o linggo-linggo, mga kapatid, nagdi-decide tayo kung anong pipiliin po natin. Di ba? Linggo-linggo din nagdi-decide ka ano bang magandang susuot ko. Na cute ako. Ano ba isusuot ko na ako ay mukhang pastor? Brother, gusto alam mo. Laging mukhang pastor to. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Parang naka-short sleeve lang ba lang yan si brother? Muulan no? Pero pag talagang pastor na pastor ang dating yan. Naka-long sleeve, naka-taktin. Amen. Talo pa si pastor. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. So, pinipili natin kung ano yung magandang kasuotan na hindi naman sa para i-impress mga kapatid, yung mga tao sa loob mga kapatid. Hindi para magpakita na mamahalin yung damit mo mga kapatid. Amen. Tama ba ba? Hindi para ipagyabang mga kapatid na maganda yung kasuotan. Kundi para ipakita sa Panginoon mga kapatid. Amen. Na ikaw ay maayos mga kapatid sa iyong kasuotan. At hindi lang sa panglabas mga kapatid, at ganun din sa pangloob. Maayos ka sa panglabas, maayos ka sa pangloob mga kapatid. Hindi para ipakita, ipangalandakan mga kapatid sa mga tao mga kapatid. Hallelujah. Na ikaw ay nagsusuot ng maayos. Kundi ipine-present mo ang sarili mo sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Na ikaw mga kapatid, hallelujah, ay willing, hallelujah, at dinidesire mo na sumamba sa Panginoon mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, masarap kasi ang nakakarapin natin, Panginoon. Di ba? Nagsusuot nga tayo ng magaganda mga kapatid pagkasalan. Di ba? Nakabarong ba tayo mga kapatid? Barong Tagalog, naka-Amerikana mga kapatid. Yun ang nakakarapin natin mga kapatid. Nakapaksido. Kasalan tao mga kapatid. Tama. Ano ba ang maganda mga kapatid? Nakaharapin natin mga kapatid. Pag umarap tayo sa presidente mga kapatid, nagsusuot tayo ng magandang masuotan, di ba? Magagara mga kapatid. Amen? Amen. Pag pupunta tayo sa party mga kapatid, maganda masuotan natin mga kapatid. Hindi ba mas maganda mga kapatid na kapag pupunta tayo sa simbahan mga kapatid, ay mas maganda ang ating kasuotan? Amen. Amen? Dahil yung pagpunta mo sa simbahan mga kapatid ay mas mahalaga mga kapatid sa pagdalo mo sa birthdayan mga kapatid. Ang pagpunta mo sa simbahan mga kapatid ay mas maganda mga kapatid, hallelujah, doon sa outing mga kapatid. Amen. So isinusuot mo yung the best, isinusuot mo yung maganda mga kapatid, hallelujah, dahil ang gusto mong malugod mga kapatid ay
Kaya, ganda naman natin ang suot natin mga kapatid paglinggo. Amen. Huwag naman yung nakapambahay lang tayo mga kapatid. Di ba? Tama po ba mga kapatid? Tama. Amen. Paglinggo, exempted na nga tayo pag Miyerkules eh. Amen? Kulis na ako. Tama po ba mga kapatid? Pag Miyerkules mga kapatid, hindi naman tayo okay na sa atin mga kapatid na ano na. No? Amen. Amen po ba? Pero sa iba mga kapatid, pag Wednesday, base pa rin sila mga kapatid, nakasapatos pa yun. Nakabalat. Sa babae, nakasandals. Amen? Amen. Kasi harap sila sa Panginoon mga kapatid. Amen. Ang kaharapin nila yung Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Kaya may katuwiran mga kapatid na pag sumimba ka mga kapatid, maganda ang kasuotan talaga mga kapatid. Tama. Dahil harap tayo sa Panginoon mga kapatid. Parapakan natin ang ating Panginoon. Eh, pastor, hindi naman ang Panginoon tumitingin sa panglawas. Ha? Di ba? Sa puso naman tumitingin ang Panginoon. Di ba? Eh, pansinin mo mga kapatid, pag hindi ka ba nagsuot ng magandang kasuotan sa simbahan, kung sa puso naman tumitingin ang Panginoon, ano sasabihin siya ng tao mga kapatid? Ha? Wala sa ayos. Ha? Wala sa ayos. Di ba? Wala sa ayos mga kapatid. Ayan, pag nagsisimba, ang suot lang, ganito lang. Di ba? Tapos ang suot mga kapatid ay kita na. Mhm. Praise the Lord, everyone. Ang sabi nga mga kapatid, pag ikinakasal mga kapatid, labas na ang likod. Di ba? Yung iba mga kapatid, hindi na doon sa ikinakasal, hindi na doon sa Praise the Lord, hindi na kay Father mga kapatid, doon sa likod. Praise the Lord, everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At minsan na-adapt mga kapatid ng mga apostolic, mga kapatid. Dapat ay sa atin mga kapatid. Pag sa ating apostolic mga kapatid, dapat hindi din labas ang likod. Hindi rin sleeveless. Tama? Tama po ba? May puntos mga kapatid, may puntos po ba? Kasi apostolic tayo, diba? Eh, nangyayari yan mga kapatid, kung tayo labas ang likod, mga kapatid, labas ang kiligili. Wala tayong pinagkaiba sa iba sa mga tao sa labas, mga kapatid. Amen. Tama po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nakapunta na tayo sa kasana, nakapunta na tayo. Nakapunta tayo sa kasuotan, mga kapatid. Praise God. Kasi apostolic, modesty, mga kapatid. Yan ay minsan nababaliwala na din, mga kapatid. Yung apostolic lifestyle, nawawala na rin, mga kapatid. Sa apostolic lifestyle, mga kapatid, dapat yung pagpupuri, mga kapatid, hindi nawawala sa mga apostolic. Amen. Yung pagpalakpak, yung pagsigaw, yung pagsamba, mga kapatid, hindi dapat nawawala yun, mga kapatid. Amen. Minsan yung lifestyle natin, mga kapatid, as an apostolic, mga kapatid, parang nawawala na rin, mga kapatid. Amen. So, paano, mga kapatid, makakilos ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, kung walang pagpupuri, kung walang pagbukas ng ating pong mga labi, kung walang pagsamba magaganap, mga kapatid. As sabi ng Biblia, God inhabits the praises of His people, mga kapatid. Di ba? Amen. Nalulugod ang Diyos, mga kapatid, sa mga pagpupuri ng Kanyang mga anak, mga kapatid. Nalulugod ang Diyos sa mga pagsamba na ginagawa ng mga apostoliko, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi ka marunong sumamba, kung hindi ka pumapalakpak, kung hindi ka sumisigaw, hindi ka na apostolic.
apostolic, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Baka, ano ka na, baka baptist ka na. Ha? Tama ba, mga kapatid? Pagkatapos ng preaching, iwalay na, mga kapatid. Amen? Tapos na. Amen? Sa ibang Trinitarian, mga kapatid, pagkatapos ng preaching, mga kapatid, wala na yan. Hiwa-hiwalay na, mga kapatid. Pero tayong apostoliko, mga kapatid, kapag pagkatapos ng pangangaral, sina-challenge pa tayo, mga kapatid, na magpuri at sumamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Bakit tayo sina-challenge, mga kapatid? Para yung presensya ng Panginoon, mga kapatid, ay malaya mga kilos sa ating po mga buhay. Dahil ang presensya ng Panginoon ang tumutulong sa tinatawag na transformation, mga kapatid. Hindi mababago ang buhay mo kung wala pang kilos ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Kahit 10 taon, alam mo, 20 taon, 30 taon ka, mga kapatid, na dumadalo kung wala ang pagkilos ng presensya ng Panginoon, baka wala ang pagbabago, mga kapatid. Nangyayari at magaganap, mga kapatid. Amen. So, dapat, mga kapatid, yung pagiging, yung apostolic lifestyle, yung apostolic worship, mga kapatid, hindi mawawala sa mga apostolikong mananampalataya, mga kapatid. Kasi sabi nila, mga kapatid, sabi ng ibang mga apostol, yung mga hindi marunong kumalakpak, mga kapatid, bisita yan. Ha? Ino-consider nila, mga kapatid, bisita. Yung hindi marunong magpuri, yung hindi marunong sumamba, mga kapatid, bisita pa yan. Eh, pastor, 20 taon na, hindi marunong kumalakpak. Eh, bisita pa yan. Masakit, mga kapatid, masakit pakinggan, mga kapatid. Pero yun po yung katotohanan. Kapag hindi ka marunong kumalakpak sa Panginoon, hindi ka nagiging apostolic, mga kapatid, hallelujah, inukonsidera, mga kapatid, na bisita ka pa lang. Amen. Shall we say amen? Praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi dapat mawala yan, mga kapatid, yung pagsama. Yan yung lubusang nagka-transform, mga kapatid. Kapag naranasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, yung Espiritu ng Panginoon, yun yung tutulong sa iyo, mga kapatid. Amen. Dahil sa panahon na umilos ang Panginoon, mga kapatid, hindi mo na kaya kontrolin yung pagpupuri mo. Hindi mo na kaya kontrolin yung pagsamba mo kapag kumilos na ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Wala ka nang pakialam sa katabi mo. Wala ka nang pakialam sa kaliwa mo. Wala ka nang pakialam sa kanan mo. Pag kumikilos, mga kapatid, at nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, hallelujah, I don't care as long as I worship Him. Habang siya aking sinasamba at nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon at ako'y nagsasalita ng iba't ibang wika, I don't care. Hallelujah. Ano man ang sabihin nila, ano man ang sabihin ng katabi ko, as long na ako'y nagagalak, na ako'y nagkakaroon ng kapayapaan, ako'y nasisiyahan sa presensya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating pagpapakama, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, choose the fear of the Lord. If you have the fear of the Lord, mga kapatid, yung pagpupuri diyan mawala sa iyo, mga kapatid. Yung pagpupuri, yung pagsamba, mga kapatid. Tumitakot ka sa Panginoon. Diba? Nakakaya sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka pumunta na ng bahay sa mahal, hindi ka kumapalakpak. Hindi ka nagpupuri, hindi ka nasamba, mga kapatid. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, baptist ka ba? O Jehovah. Come on. Ha? Ano ka ba? Apostolic? Amen. Ipakita mo sa Panginoon, mga kapatid, ang iyong pagiging apostolic. Praise God. Kahit may bagyo, kayang sumamba sa Panginoon. Aha. Aha. Pray
rain or shine. Amen. Pupunta sa bahay sa bahay. Amen? Yun yung attitude, mga kapatid ng apostol. Umulan at umaraw, maputik man yung daan, mga kapatid. Pag ikaw ay motivated, mga kapatid, amen. Pupunta ka sa bahay, sambahan, mga kapatid, kahit maputik yan. Amen. Kahit maulan yan. Amen. Hallelujah. Gusto kong malugod ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Wala akong pakialam kung maputikan ang sapatos ko. Wala akong pakialam kung maputikan man yung aking sandals. O ano man, mga kapatid, ang mahalaga, hallelujah, ay maibigay ko yung the best na pagsamba para sa Panginoon. Woo! Hallelujah. Naniniwala ako pag naibigay ko yung the best na pagsamba, malulugod ang Panginoon. At pag nalugod ang Panginoon, bababa ang kanyang presensya. At kapag bumaba ang presensya ng Panginoon, magkakaroon ako ng kagalakan. At kapag bumilos ang presensya ng Panginoon, magkakaroon ako ng kalayaan. Magiging malaya ako. Hallelujah! Nang sumigaw, magiging malaya ang aking mga kamay upang ipapalakpak. Hallelujah! At sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Minsan, mga kapatid, ang ating problema, mga kapatid, ang problema, ang takot, mga kapatid. Ang sabi ng Matthew chapter 10, verse 28, mga kapatid, hindi ako nagkakamali, mga kapatid. Ang sabi diyan, mga kapatid, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Huwag daw tayong matakot, mga kapatid, sa pumapatay. No? Ang laman, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi diyan, ang katawan, ang ating katawan, datapwat hindi nakapapatay ng kaluluwa. Amen. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, huwag tayong matakot sa tao. Kaya niyang patayin yung ating katawan, mga kapatid, pero hindi niya kayang patayin ang ating pong mga kaluluwa na nasa loob natin, mga kapatid. Amen. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Hindi tayo dapat matakot, mamatay, mga kapatid, as long na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo, mga kapatid. Hindi ka dapat matakot kung oras mo na, pero ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. Kung uli naman ng Panginoon ang buhay mo, na ikaw ay may Espiritu ng Diyos, ay walang problema. Amen. Ikaw ay sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung oras na natin. Amen. Amen. Wala tayong magawa doon, mga kapatid. Hindi pwede sabihin, Panginoon, pagkaliban mo muna. I'm out na. Gusto ko pang magkaroon ng bunga ng mga 100 bunga pa, Panginoon. Ipagpaliban mo muna. Amen. Bigyan mo muna ako mga 10 bunga sa Panginoon. Yeah. Praise the Lord, everyone. Panginoon, bata pa ako. Marami pa akong pwedeng gawin. Marami pa akong pwedeng itulong sa gawain ng Panginoon. Di ba? Amen. Praise the Lord. Bata pa tayo, mga kapatid. Amen. Marami pa tayong pwedeng i-accomplish, mga kapatid. Marami pang pwedeng gawin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, everyone. Ang mahalaga lang dito, mga kapatid, dapat lagi tayo handa, mga kapatid. Amen. Amen. Dahil ang kamatayan, mga kapatid, para din magnanakaw. Amen. Darating yan, hindi mo inaasahan, mga kapatid. No? Ang pagbabalik ng Panginoon, parang magnanakaw. Amen. Yes. Hindi mo namamalayan, mga kapatid. Praise God. Hindi mo alam ang oras, hindi mo alam yung araw ng pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat handa ka rin, mga kapatid. Lagi mong puliin ang pagkatakot sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.